Kabanata 991. Nang matapos magsalita si Jackie ay lumingon siya kay Maisie. Alam ko ang tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon kay Mr. Knowles, kasama ang katotohanan na siya ay isang courtesan na sinanay ni Madam Knowles. Nanatiling tahimik si Maisie. Marahil ay sumusunod lamang si Zeta sa utos ni Madam Knowles, naging isang assassin pati na rin ang pagtataksil sa sarili. Ibinente niya ang kanyang buhay kay Madam Knowles at hindi kailanman naisip kung ano ang kahihinatnan nito. Sa ibabaw, si Zeta talaga ay nakagawa ng maraming masamang bagay. Siya ang may pakana ng pagkidnap kay Knowles, at siya rin ang muntik ng pumatay kay Colton sa aksident na iyon noong Pasko. Gayunpaman, sinusunod lamang niya ang mga utos. Ganon ba mo talaga kakilala si Zeta? Hindi iyon inakala ni Maisie. At the end of the day, siya lang ang pawn ni Madam Knowles. Kung talagang naging masamang tao siya, hindi niya tatanggihan si Jackie nang umamin ito sa kanya. Sa halip, ginamit niya sana ito para tulungan siyang makabangon. Madali niyang makuha ang puso ng isang lalaki sa magarbong salita, ngunit tinanggihan niya si Jackie nang ipagtapat nito ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ito ay hindi na siya ay walang puso. Kaya lang, ang landas na pinili niya ay nagbabawal sa kanya na magkaroon ng normal na relasyon. Sa gabi, lahat sila ay nagtipon at naghapunan. Pagkatapos kumain ng hapunan, nagpunta ang mga bata upang maglaro sa patio, na pinupuno ang bahay ng kanilang masasayang tawanan. Habang dumilim, nagsimulang lumiwanag ang neon light sa kalangitan, at ang mga paputok sa looban ay lalong namumulaklak sa dilim. Nakaupo sina Maisie at Nolan sa mahabang bangko sa looban. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nolan habang si Nolan ay nakayuko at tumingin sa kanya. Ipinulupot niya ang mahahabang braso nito sa kanya at nagtanong, ano ang pinag-uusapan ninyo ni Jackie sa looban ngayon? We were talking about. Inangat niya ang ulo niya para tingnan siya at nakangiting sumagot, isang sikreto. Pinisil ni Nolan ang kanyang ilong at sinabing, pareho kayong may sikreto. Hinihiling ko na umamin ka sa akin. Nakapulupot si Maisie sa bewang niya, at may ngiti sa mga mata nito. Sinabi ko lang sa kanya kung gaano ako kaswert na nakatagpo ka. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo nang marinig ang sinabi nito at hinalikan ito sa tuktok ng kanyang ulo. Talaga, akala ko ba galit na galit ka sa akin noon? She harumphed lightly. Iyon ay dahil ikaw ang lalaki ni Willow. Nakiliti si Nolan sa pink sa sagot ni Maisie. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang noo at sinabing, hindi ko pa sinabi noon na ako ang kanyang lalaki. Pagkatapos noon, lumapit siya at bamulong sa tenga niya, ang swerte ko rin na makilala ka sa buhay na ito. Inangat ni Maisie ang ulo para tingnan siya. Bigla niyang hinalikan ang labi nito bago kumawala sa yakap nito at tumakbo palayo. Ibinaling niya ang kanyang ulo tulad ng isang bata na nakamit ang kanyang malikot na layunin at ngumiti sa kanya ng matagumpay. Magsisindi ako ng furry works. Hinawakan ni Nolan ang kanyang labi at nagpakawala ng walang magawang ngiti. Nang marinig ni Samantha ang doorbell ay tumayo siya at binuksan ang pinto. Ang taong nakatayo sa labas ng pinto ay walang iba kundi si Kennedy. Hawak-hawak niya si Sapphire sa braso, at may hawak na laruan si Sapphire. Nang makita niya si Samantha, iniunat niya ang kanyang braso para abutin siya. Tumawa si Kennedy at sinabing, kinakamusta ka ni Sapphire? Natuwa si Sapphire kay Samantha. Inabot niya ito at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Talaga, para sa akin, alam mo ang lahat ng nangyayari sa maliit na ulo ni Sapphire. Tumingin si Kennedy sa kanya at sinabing, maligayang kasiyahan sa taglamig. Sinalubong ni Samantha ang kanyang tingin at ngumiti. Maligayang pagdiriwang ng taglamig. Makalipas ang isang buwan, inilathala ni Helios ang kanyang larawan ng kasal sa Facebook. Ang lahat ng kanyang mga tagahanga ay nagbigay sa kanya ng kanilang mga pagpapala, at ang balita na si Helios ay ikakasal na ay yumanig sa buong internet. Sa parehong araw, nakuha ni na Riley at Louis ang kanilang sertipiko ng kasal. Sinimulan ng Lucchese, Hills, at Butchers ang taon ng malakas. Siyempre, ang Butchers ay bahagyang maswerte kaysa sa iba pang dalawang pamilya dahil buntis si Barbara. Sina Maisie at Riley ay binisita si Barbara sa Boucher Manor. Pangalawang buwan pa lang ng pagbubuntis niya, kaya ang tiyan niya flat pa rin. Siguro mabilis ang pinsan ko. Magiging daddy na siya sa wakas. Bulalas ni Riley. Mukhang mas excited pa siya kaysa kay Barbara. Tumikim si Maisie at mamulong, sa palagay ko ay hindi daddy, ang tamang salitang gamitin. Nang natulala si Riley, tumawa si Barbara at sinabing, ito ay dahil ang salitang daddy, ay may ibang kahulugan. Kabanata 992. Natigilan si Riley,
at mabilis niyang ipinaliwanag, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi na bata ang pinsan ko, kaya sigurado akong matutuwa siya kapag naging ama na siya. Ano naman sa'yo? Ipinatong ni Maisie ang kanyang braso sa balikat ni Riley at tinukso, kailan mo ba bibigyan ng pagkakataon si Luis na maging daddy? Tinulak siya ni Riley palayo at sinabing, tigilan mo na ako sa pagpapatawa. Malakas na tawa ang pinakawalan ni na Barbara at Maisie. Pansamantala, pumasok sina Helios at Luis. Naririnig namin ang boses mo sa ibaba. Nang makita si Luis, sinabi ni Riley na nakapout ang bibig, pinagtatawanan nila ako. Nagkibit balikat si Helios at dirdiretsong naglakad papunta kay Barbara habang nakatagilid ang ulo ni Luis. Hinawakan siya ni Riley sa kwelyo niya at sumigaw, saan ka nakatingin? Tinapakan niya ang kanyang mga paa at idinagdag, tutulungan mo ba ako o hindi? Napangiti si Maisie. Riley, hindi magandang sabihin sa iyong pinsan. Tumingin si Riley sa kanya at sinabing, ako rin ang biyenan mo. Nang pumasok sa kanyang isipan ang pag-iisip, bigla niyang napagtanto ang generational na relasyon nila ni Maisie. Isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa kanyang bibig nang sabihin niya, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Hindi ko sinusubukan na samantalahin ka. Natigilan si Maisie. Sinulyapan ni Riley si Barbara at sinabing, si Barbara ay aking pinsan, at ako ang iyong pinsan. Pagkatapos noon, tumingin ulit siya kay Maisie at mayabang na sinabi, sa madaling salita, Z, ikaw ang pinakabata sa amin in terms of seniority in our family. Umiling si Maisie at tumawa. Sige, tama ka. Dahil extra ako dito, uuwi ako para hanapin ang asawa ko. Hoy, Z, kailangan mo pa kaming tulungang magdisenyo ng aming mga singsing. Ang Soul Jewelry ay naglabas ng 2 limitadong custom-made na singsing sa kasal sa kanilang opisyal na website makalipas ang ilang araw. Sabay-sabay nilang tinag sina Helios at Luis sa kanilang post habang binabati sila sa kanilang kasal na nagpabilib sa mga netizens. Hashtag oh my gosh, ang ganda ng wedding rings na ito. I'm so jealous of them. Hashtag nabalitaan na gaganapin ang kasal nila Helios at Luis sa parehong araw. Ang kanilang mga singsing sa kasal ay dinisenyo ng Soul, at ang boss ng Soul ay ang matalik na kaibigan ng fiancé ni Mr. Lucas. Sa madaling salita, pinasadya niya ang 2 singsing na ito para sa kanyang mga kaibigan. Naiinggit ako sa pagkakaibigan nila. Hashtag ayon sa Grapevine, ang kasal ni Mr. Goldman at ng amo ng Soul Jewelry ay gaganapin din sa parehong araw. Lahat sila ay magdaros ng kanilang kasal sa parehong araw. Anong uri ng hindi kapani-paniwalang pagkakaibigan ito? Hashtag. Isinara ni Maisie ang magazine at inilagay sa mesa. Kumatok si Lucy sa pinto at pumasok. Miss Vanderbilt, may naririto para makita ka. Tumango si Maisie, at gumawa ng daan si Lucy sa taong nasa likod niya. Nang lumabas sa pinto ang lalaking naka-leather jacket at tanggalin ang kanyang sombrero, natigilan si Maisie. Tito Erwin. Excited na sigaw ni Maisie habang tumatayo at naglakad palapit sa kanya. Tumayo si Erwin sa harapan niya at hinaplos ang buhok, matagal na. Z, ipinulupot ni Maisie ang mga braso sa kanya at hinakay siya paupo sa couch. Anong nagdala sa'yo dito? Akala ko hindi ka nababalik pa. Inilagay ni Erwin ang kanyang sombrero sa mesa at sinabing, bumalik ako para makita ka. Gusto rin ni Strix na sumama, ngunit hindi siya nakarating dahil marami siyang dapat asikasuhin. Kumusta na siya? Tanong ni Maisie. Tumanggaw si Erwin at sumagot, ayos naman siya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi na niya nakita si Erwin mula nang maghiwalay sila sa Stoslow. Paminsan-minsan lang siya nakikipag-ugnayan kay Strix, at kung si Strix o si Erwin, itinuring niya silang pinakamamahal niyang miyembro ng pamilya. Kinuha ni Erwin ang isang notebook sa kanyang briefcase at sinabing, Strix asked me to bring you this. Ang notebook na ito ay pag-aari ng iyong ina, at sa palagay niya ay dapat mo itong kunin. Natigilan si Maisie, at kinuha niya ang notebook. Noong nasa Hans Palace siya, natapos na niyang basahin ang notebook ng kanyang ina. Itinala ng notebook na ito ang lahat ng nangyari sa pagitan ng kanyang ina at ni Strix noong nakaraan. Binanggit din niya kung gaano siya nalulungkot sa kanyang ama at sa kanya sa dulo ng notebook. Kabanata 973. Hindi dinala ni Maisie ang notebook dahil sa tingin niya ay napakahalaga din ng notebook na ito para kay Strix. Pagkatapos ng lahat, hindi nagawang kalimutan ni Strix ang kanyang ina kahit na mahigit 30 taon na ang nakalipas. May naisip si Maisie at nagtanong, paano si Seday? Nahanap niya ba ang pamilya niya?
Sagot ni Erwin, Strix found her parents. Hinanap sila ni Seiday, pero hindi ko alam kung makikilala nila ang isa't isa o hindi. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Maisie at sinabing, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Napatulala si Maisie. Ano ito? Buhay pa ang lolo mo, sabi ni Erwin, dahilan para napatikip ng bibig si Maisie sa gulat. Noong panahong iyon, naniniwala siya na hindi papatay ang kanyang lolo. Tutal hindi man lang nila mahanap ang bangkay ng kanyang lolo, kaya paanong patay na ito? Kung gayon, ang lolo ko. Nanginginig ang boses ni Maisie. Nagpatuloy si Erwin sa matigas na boses. Bagamat nakaligtas siya, siya ay lubhang nasugatan sa aksidente kung kaya't siya ay naparalisa at nakahiga sa kama. Ang dahilan kung bakit hindi niya masabi kahit kanino na siya ay buhay ay dahil ayaw niyang mag-alala ka sa kanya. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at nagtanong, ngunit kumusta na siya ngayon? May mag-aalaga ba sa kanya? Oo, meron. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Nasa sanatorium siya ngayon sa Staslow, sabi ni Erwin. Ibinigay niya sa iyo ang singsing para mapanatili ang pamilya De Arma. Kaya lang, gusto mo mang manahin o hindi, hahayaan kanyang magdesisyon, at hindi kanya pipilitin. Ang pamilya De Arma ay walang anumang mga inapo, ngunit hawak ni Maisie ang singsing ng tagapagmana. Sa makatuwid, maaari niyang kunin ang posisyon ng pinuno ng pamilya De Arma anumang oras. Sa gabi, sa mansyon ng Goldman. Matapos maligo, umupo si Maisie sa harap ng kanyang aparador at kinuha ang singsing na iyon mula sa isang kahon. Itinalak ni Nolan ang pinto at pumasok sa silid. Nang makita niyang nakaupo siya sa harap ng tokador at nakatingin sa kung ano, lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa kanyang leeg at nagtanong, ano ang problema? Lumingon siya para tingnan siya at sinabing, Nolan, buhay pa ang lolo ko. Natigilan si Nolan. Pagkatapos noon, natauhan siya at ngumiti. Hindi ba magandang balita iyon? Ibinalik ni Maisie ang singsing sa kahon at sinabing, bagaman apo niya ako, hindi ako bahagi ng pamilya De Arma. Nabibilang ako sa mga Vanderbilt. Kung papalitan ko ba ang pamilya De Arma, maisusulong ko ba talaga ang pamilya? Hindi ba't dalawang pamilya ang pinagsasama ko? Gayunpaman, ang pamilya De Arma ay walang anumang mga inapo. Bagamat apo rin ni Hernandez si Luis, isa lang ang anak ni Larissa. Kung minana ni Luis ang pamilya De Arma, kung gayon walang magmamana ng pamilya Lucas. Ipinatong ni Nolan ang kanyang baba sa kanyang kamay at napaisip. Maya-maya, sabi niya, well, you can take over the De Arma family. Ang iyong ina ay isa sa mga De Arma, at ikaw ay apo ni Hernandez. Ang mga anak mula sa panig ng ina ay maaari ring pumalit sa pamilya. He then chuckled. Kung hindi, bakit ang mga malalaking pamilya na mayroon lamang mga anak na babae ay pinipili na magkaroon ng isang matrilocal na manugang na lalaki? Tumayo si Maisie at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. So, willing ka bang hayaan akong maging busy? Hinawakan ni Nolan ang kanyang baba at hinalikan ang kanyang mga labi. Siyempre, hindi. Siguradong hindi mo ako papansinin kapag naging abala ka na. Habang nagsasalita siya, nagsuot siya ng seryosong ekspresyon at nagpatuloy. Pero hindi kita pipigilan kung gusto mo talagang kunin ang pamilya De Arma. Kung mas malala pa, pwede ko naming iwan ang trabaho ko at sumama sa iyo. Natigilan si Maisie, at bumalwak ang init mula sa kanyang puso. Isinubsob niya ang sarili sa dibdib nito at tumawa ng labis na namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sisama ang loob ko kung mapapagod ka. Inilapat ni Nolan ang kanyang mga labi sa kanyang noo, hinawakan ang kanyang kamay upang ilagay sa kanyang nagninangas at tumitibok na dibdib, at sinabing, kung ayaw mong madamay ako, kailangan mong maging mas aktibo mula ngayon. Kinabukasan, si Riley ay sumugod sa Seoul. Nang nasa loob na siya ng opisina ni Maisie, sumigaw siya, Zay. Kakanselahin ko ang kasal ko. Inangat ni Maisie ang kanyang mga mata para tingnan si Riley, na nakaupo sa sopa na parang hamster ang pisngi at ibinaba ang kanyang dokumento. Bakit? Nagpout si Riley at inihagis ang phone niya sa table. Tingnan mo sa iyong sarili. Tumayo si Maisie at naglakad papunta sa mesa sa harap ng couch. Kinuha niya ang phone at nakita niya ang picture ni Luis na kumakain kasama si Zyla sa isang restaurant. Nag-scroll siya pataas para makita ang ilan. Kabanata 974. Nakita mo, nag-cross arm si Riley sa harap ng dibdib niya. Ha, siguro nagsisinungaling siya noong sinabi niyang hindi na niya ito makikita dahil sa guilt. Kumunat ang noo ni Maisie. Kailan kinuna ng mga larawang ito?
Pagkatapos ng pagdiriwang ng Winter Festival at bago namin makuha ang aming sertipiko ng kasal. Tumayo si Riley. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi niya sinabi sa akin ang alinman sa mga ito, at nalaman ko lang ito pagkatapos na may nagpadala ng mga larawang ito sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay tila bigo. Hindi naman sa hindi ko sila hahayaang magkasama, pwede na akong umalis. Hindi niya kailangang magsinungaling sa akin. Iniunat ni Maisie ang kanyang mga braso, niyakap siya, at inaliw siya, huwag kang umiyak, Riley. Tutulungan kitang malaman ang tungkol dito. Pagkatapos noon, pinunasan niya ang mga luha sa mata ni Riley at nagpatuloy. Kung talagang torpe ang pinsan ko, hindi ko hahayaang magpakasal kayong dalawa. Ipadala mo ang mga larawang ito sa akin. Tumanggaw si Riley. Inutusan ni Maisie ang receptionist na tawagan si Zyla para sa kanya nang makaalis si Riley. Pumayag si Zyla na makipagkita sa kanya, at nagkita sila sa isang coffee shop. Pagdating ni Maisie, nakaupo si Zyla at ang assistant niya sa isang private room. Ipinakita sa kanya ni Maisie ang mga litrato, at natigilan si Zyla nang makita ang unang larawan. Dahan-daang umupo si Maisie at nagtanong, gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari. Kaibigan ko si Riley kaya kailangan kong malaman ang totoo para sa kanya. Siyempre, hindi rin naman kita pinaghihinalaan. Gusto ko lang malaman ang totoo. Sinulyapan ng assistant ni Zyla ang litrato at sinabing, hindi ba ito? Itinaas ni Zyla ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang katulong. Tiningnan niya ang litrato at ngumiti. Ano ang gagawin mo kung ang katotohanan ay talagang katulad ng nakikita mo sa mga larawan, Mrs. Goldman? Pinaikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Alam niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Alam ng lahat sa Baseburg ang tungkol sa kasal sa pagitan ng Hills at Lucas. Kung talagang nakikita ni Luis si Zyla sa likod ng lahat, ang mga taong kumuha ng mga larawang ito ay inilantad siya sa mga platform ng social media. Hindi lang sana kay Riley ito ipinada. Sa madaling salita, ang target ng sinumang kumuha ng mga larawang ito ay si Riley. Kung bakit hindi nagpaliwanag si Luis kay Riley, haharapin niya si Luis pagkatapos malaman ang katotohanan sa mga larawan. Kung ang mga bagay ay talagang gusto ang nakikita natin sa mga larawan at ikaw at si Luis ay bumalik sa isa't isa, kung gayon, syempre, kailangan kong ihinto ang kasal. Dinampot ni Maisie ang tasa ng kape at itinuloy ang daliri sa gilid. Kahit na pinsan ko si Luis, kaibigan ko si Riley. Hindi ako papayag na mabuli ng ibang tao ang kaibigan ko. Bukod pa rito, ang mga kasalan sa kidlat at mabilis na diborsyo ay normal na sa ngayon. Tumawa si Zyla at sinabing, hindi ba dapat tinutulungan mo silang magkasundo? Humigop ng kape si Maisie at sinabing, depende sa sitwasyon. Kung ang totoo ay katulad talaga ng nakikita natin sa mga larawan, hindi lang ako tutulang na magkasundo sila, kundi hihilingin ko sa kanya na hiwalayan siya. Hindi man siya makapag-asawa in the future, kaya ko siyang alagaan. Siya ang ninang ng anak ko, at ang mga anak ko pa rin ang mag-aalaga sa kanya sa hinaharap. Tumingin si Zyla sa kanya nang walang sinasabi. Makalipas ang ilang sandali, iniyuko niya ang kanyang ulo at tumawa. Naiinggit talaga ako kay Riley dahil nagkaroon siya ng mabuting kaibigan na tulad mo. Nakikita ko rin kung bakit siya madaling manipulahin at naniniwala sa isang bagay na tulad nito. Pinaikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Doon lang nagpaliwanag ang katulong ni Zyla, hindi tulad ng nakikita mo sa litrato. Hindi lang si Zyla at Mr. Lucas ang nandoon din ako. Hindi lang iyon, ngunit naroon din si Mr. Nixon mula sa akademya at ang mga tauhan ng pelikula. Ayon sa katulong, ang iba pang mga tao ay na-crop out sa larawan. Idinagdag ng assistant, at saka, nagdistansya sina Zyla at Mr. Lucas sa buong proseso. Hindi man lang sila nakipag-interact sa isa't isa, at nakakapanligaw lang ang mga larawang ito. Natigilan si Maisie. Ibinaba niya ang kape at nagtanong, crew from the film. Gumagawa ba kayo ng pelikula? Ngumiti si Zyla at sumagot, it isn't a movie. Ito ay mas katulad ng isang teaser para sa isang dokumentaryo tungkol sa musika. Inimbitahan ng film crew si Professor Nixon at Luis mula sa Akademya ng Musika upang tulungan akong magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kanluran at klasikal na musika. Kabanata 995. Natapos magsalita si Zyla at tumingin kay Maisie bago nag-summarize, so, on that day, inimbitahan sila ng director sa film crew. Nang matapos ang aming diskusyon ay inanyayahan kami ni Mr. Nixon sa isang musical concert. Nang maglaon, binili kami ni Mr. Nixon at ng direktor ng hapunan.
Habang kumakain, si Mr. Nixon ang umupo sa tabi ko. Nakita mo nakausap ko si Luis sa mga litrato diba? Iyon ay dahil nagpapaliwanag siya sa akin tungkol sa musika noong panahong iyon. Habang nagsasalita si Zyla, bigla siyang tumawa. Mula sa sandaling pinili ni Luis si Riley kaysa sa akin, alam ko na hindi na kami magkakasama. The last time na sinamahan niya ako sa isang dinner party, it was only out of friendship. Tsaka nakuha na nila ang kanilang marriage certificate. Kung gusto ko talaga siyang makasama, gusto ko siyang maging asawa. Hindi ako pabor na maging homewrecker. Noon lang naunawaan ni Maisie ang buong sitwasyon. Hindi maiiwasan na magkita silang dalawa dahil sa negosyo, hindi pa rin banggitin na kailangan nilang mag-shoot ng isang dokumentaryo ng magkasama. Gayunpaman, ang mga mapanlinlang na larawang ito ay tila hindi ginawa ng mga tauhan ng pelikula. Dahil ang mga larawang ito ay direktang ipinadala kay Riley, dapat ay isang taong nakakakilala kay Riley. Dahil sinabi ni Zyla na hindi siya pabor sa pagiging homewrecker, nangangahulugan ito na nagkaroon siya ng positibong pananaw. Kung ang mga larawang ito ay walang kinalaman sa kanya, sino kaya ito? Sa Hill Mansion, naglalaro si Riley sa kama nang pumasok si Luis sa kwarto. Sinulyapan siya nito at malamig na ngumuso. Anong ginagawa mo dito? Umupo si Luis sa gilid ng kama at nagtanong, sino na naman ang nagpagalit sa iyo? Sino na naman ang nagpagalit sa akin? Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Luis bago sinabing, syempre, ikaw. Pagkatapos niyang matalo sa laro, inihagis niya ang kanyang telepono sa isang tabi, tumalikod at humiga sa kama. Tinakpan niya ang sarili ng kumot at naghanda ng matulog. Natigilan si Luis, tapos tumawa siya at hinayla ang kumot pababa. Ano bang nagawa ko para magalit ka? Hindi sumagot si Riley, at noon lang napagtanto ni Luis na may hindi tama. Pinaikot-ikot siya nito para magtama ang mga mata nila. Nakita niyang nangingilid ang luha sa mga mata nito, at ikinulong niya ang mga kamay sa pisngi nito. Riley, anong nangyari? May tinatago ka sa akin, tama. Napayuko si Riley kasabay ng pagpatak ng isang patak ng luha sa unan. Kung gusto mo talagang makasama si Zyla, ipaalam mo sa akin. Hindi ako masamang tao, maaari lang akong mag-withdraw at, bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, lumapit si Luis at idiniin ang labi nito sa labi niya. Bahagyang nagsikip ang kanyang mga pupil, at ang lalaking nasa harapan niya ay nagiging malabo sa bawat pagdaan ng sandali. Akala niya ay mapapatahimik niya ito sa pamamagitan ng paghalik sa kanya, ngunit tila nagkamali siya. Lalong damaloy ang luha sa kanyang mga mata, at umalis si Luis sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay para panasan ang mga luha at sabi niya, anong pinagsasabi mo? Hindi ko naman sinabi na gusto kong makasama si Zyla kaya please wag mo nang uulitin yun ha. Humihikbi si Riley at sinimulang hampasin siya gamit ang kanyang kamay. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Walang pagpipilian si Luis, kaya pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. May nagsabi ba sa iyo ng kahit ano, Riley? Nagpatigilid ang mukha ni Riley. So bakit mo siya nililigawan sa likod ko? Nililigawan ko siya. Napatulala si Luis, gayunpaman may naalala siya at tinitigan siya ng maayos. May nagsabi ba sa iyo? Nakagat ni Riley ang labi at mahinang. Ngumuso. Binitawan siya ni Luis at umayos ng upo. Bahagyang lumungkot ang mukha niya habang nagtatanong, may sinabi ba si Zyla sa'yo? This time, si Riley naman ang natulala. Umupo siya ng tuwid at sumagot, ano ang inaasahan mong sasabihin niya sa akin? Na nagpunta kayo sa isang konsyerto at naghapunan ng palihim. Hindi sumagot si Luis, oo naman, tama ang hula niya. Nang makita ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Luis, ibinagsak ni Riley ang sarili sa kama at sinabing, lumabas ka. Ayokong makita ka ngayon. Riley, huminga ng malalim si Luis at desmayadong sinabi, wala kang tiwala sa akin. Natigilan si Riley, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi umimik. Kabanata 996. Hindi alam ni Riley kung worth it si Luis sa pagtitiwala niya. Marahil ay hindi dahil hindi siya naniniwala sa kanya, ngunit ito ay dahil siya. Masyado siyang nagmamalasakit, tumalikod na si Luis at aalis na sana. Gayunpaman, nagkataon lang na naglakad si Maisie papunta sa pinto ng sandaling iyon, kaya napasandal siya sa pinto. Saan ka pupunta? Narinig ni Riley ang kanyang boses, tumalikod, at umupo, na tila labis na naagrabyado. Sinulyapan siya ni Maisie, lumapit kay Luis, at nagbigay ng buntis ng ngiti.
Hahanapin mo ba si Zyla at aayusin mo ang account sa kanya? Pinunasan ni Luis ang tungkin ng kanyang ilong. Itatanong ko lang sa kanya. Wala siyang kinalaman sa mga larawang ito. Dumaan si Maisie sa kanya at naglakad papunta kay Riley. Natigilan si Luis, habang si Riley naman ay natigilan din. Nang makitang umiiyak na naman si Riley, tumawa si Maisie. Tanga ka, uupo ka na lang ba habang pupuntahan ni Luis si Zyla at bigyan siya ng impyerno dahil sa bagay na ito? Hanggang kailan magpapatuloy ang bagay na ito kung hindi ako pupunta? Medyo natarante si Riley. Z, may alam ka ba? Lumapit si Luis, at naguguluhan pa rin siya sa sinabi ni Maisie. Tungkol saan ang mga larawan? Inabot ni Maisie sa kanya ang mga litratong nasa kamay niya. Kinuha niya ang mga ito, tiningnan at sumimangot. Hinayla ni Riley si Maisie. Z, anong nangyayari? Sinundot ni Maisie ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga daliri. Dapat lagi mong intindihin muna ang mga bagay-bagay bago ka magsimulang umiyak. Ilang taon ka na, umaarte ka pa rin tulad ni Daisy. Kailangan pa ba kitang alagaan tulad ng nanay mo? Nag-aalangan na tanong ni Riley, kung gayon, tatawagan ko na ba si Mr. Goldman na Taytay, mula ngayon? Hindi niya gusto ang isang anak na babae na kasing tanga mo, binigyan ni Maisie ng masamang tingin at saka tumitig kay Luis. Tinanong ko si Zyla tungkol sa mga litrato. Sino shoot mo ang pilot film ng dokumentaryo ng musika noong panahong iyon? Nandoon din ang team ng direktor at si Charles Nixon mula sa akademya mo. Tumanggaw si Luis, oo, ang mga larawang ito ay kuha noong shooting, ngunit ang nakikita mo sa larawan ay hindi totoo. Ang larawang ito, mukhang na Photoshop ito, nasa tabi ko si Charles noong mga oras na iyon. Si Charles at ang iba pa ay inalis lahat sa larawan para magmukhang silang dalawa lang ang nagde-date. Sandaling namangha si Riley at tumingin sa kanya. Kung ikaw ay nagsushooting lamang ng isang pilot film, kung gayon bakit mo ito itinago sa akin? Walang magawa si Luis, kahit hindi ko sabihin, malalaman mo pa rin kapag nailabas na. Bukod doon, wala talaga akong kinalaman kay Zyla, kaya parang hindi ko na kailangang ipaliwanag ang lahat sa iyo sa lahat ng oras. Nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maniwala sa akin o hindi, kung siya ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin. Ang lahat ng mga paliwanag ay magiging kalabisan dahil ang katotohanan ay malapit ng mabubunyag. Ngunit ang mga larawang ito ay malinaw na bahagi ng isang pamamaraan. Kaya, kung ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat ng hindi nauunawaan ng bagay na ito, ang lahat ng pagsisikap ko ay magiging walang kabuluhan kung hindi pa rin siya maniniwala. Walang sinabi si Riley. Napatingin si Maisie sa kanya. Riley, sino ang nagpadala ng mga larawang ito sa iyo? Huminto si Riley ng ilang segundo. Hindi ko rin alam. Ang mga larawang ito ay orihinal na ipinadala sa aking email address. Ipinadala sila sa iyong email address. Saglit na natigilan si Maisie at nagtaka. May nakakaalam ba ng iyong email address? Umiling si Riley. Walang nakakaalam, ilan lang sa mga dati kong kaklase, pero hindi nila ako susubukang taken out of the blue, di ba? At ang email account na nagpadala sa akin ng mga larawang iyon ay hindi rin nakalista bilang isa sa aking mga kakilala. Tila ang taong nakakaalam ng email address ni Riley ay isang estranghero. Ngunit ang mga nakakaalam ng email address ni Riley ay maaaring mga kakilala lamang niya, ngunit ang taong iyon ay talagang gumawa ng isang bagong account para lamang magtaas ng hinala. Sa Black Gold, naglakad si Maisie papunta sa administration department, at lahat ng staff ay nakangiti at binati siya nang makita siya. Mrs. Goldman, ngumiti si Maisie sa bawat isa sa kanila, naglakad papunta sa pinto ng opisina, at kumatok sa pinto. Kabanata 977. Nakatingin si Nolan sa ilang mga dokumento. Pasok ka. Itinulak ni Maisie ang pinto at pumasok. Si Nolan naman ay kinuha ang kape sa lamesa at humigop dito. Hindi umaalis sa mga dokumento ang kanyang mga mata mula nang pumasok siya, at akala niya ay si Quincy ang pumasok sa kanyang opisina. Anong problema? Umikot si Maisie sa desk, nilapitan siya, at inabot siya, ngunit agad na hinawakan ni Nolan ang kanyang palso. Nang makitang siya iyon, hinayla siya ni Nolan palapit sa kanya, pinaupo siya sa kanyang mga bisig, at hinimas ang tungkin ng kanyang ilong. Inambush mo ba ako? Ikaw ang itong nakatutok sa iyong trabaho at hindi mo namalaya na ako iyon. Ipinulupot ni Maisie ang mga braso sa leeg nito at umupo palapit sa kanya. Akala mo ba si Quincy iyon? Ngumiti siya. Kung siya iyon, ipapadala ko siya sa Africa. Hinaplos ni Maisie ang pisngi niya gamit ang dulo ng daliri habang agad niya itong hinawakan at hinalikan.
Nandito ka ba para bigyan ulit ako ng mainit at magandang pagbisita? Bumangon si Maisie mula sa kanyang mga bisig, umikot sa kanya, at niyakap siya mula sa likuran. Mangarap ka, gusto kong tulungan mo ako, asawa ko, na tumingin sa isang email account. Hiniling ni Nolan kay Maisie na ipadala sa kanya ang email address. Pinagmasdan niya mula sa gilid ang pag-opera nito sa kanyang laptop hanggang sa matrace niya ang email address pabalik sa source IP address nito. Sandali siyang natigilan nang makita ang mga natuklasan. Baseburg Private School, ang paaralan ni Colton at Daisy. Habang nag-iisip pa rin siya tungkol dito, hinayla siya ni Nolan pabalik sa kanyang mga bisig. Hindi mo ba ako gagantihan? Nakaramdam ng pangangati si Maisie nang kagatin niya ang tenga niya at umiwas siya ng tawa. Itigil mo yan, seryoso ito. Hinalikan siya ni Nolan at ngumisi. Nagseryoso na ba ako sa harap mo? Hinalikan ni Maisie ang leeg nito habang humihinga ng malalim, ngunit iginuhit nito ang linya sa leeg nito at hinimas-himas lamang siya sa ilalim ng suit nito. Ibinaba ni Nolan ang tingin at tinitigan siya. Lumamlam ang kanyang tingin nang hininaan niya ang kanyang boses. Masamang babae ka. Huminto siya bago pa maging mas intimate ang mga bagay-bagay, bumangon, tumingin sa gilid ni Nolan, itinaas ang kanyang kilay, at nakangiting sinabing, kaya, maaari ka nang maglaro ng mag-isa. Gusto siyang hawakan ni Nolan, ngunit tumakbo siya palayo. Nakatitig siya sa kanya habang paalis siya, bahagyang galit at nalilibang. Tingnan natin kung paano kita babalikan ngayong gabi. Ibinigay ni Maisie ang IP address kay Riley, at ang huli ay nagulat at medyo nalito. Ngunit wala akong kakilala mula sa Baseburg Private School. Inangat ni Maisie ang kanyang tingin at tinitigan siya. Mukhang nakalimutan mo na may nagtuturo dyan. Tumigil sandali si Riley at may naisip bigla, at ang ekspresyon niya ay parang natulala. Imposible ito. Hindi pwedeng siya yon. Bakit niya gagawin ito? Nang malaman ni Nolan na ang email ay ipinadala mula sa pribadong paaralan, alam agad ni Maisie kung sino ito. Malamang na siya ang may gawa nito. Baka nagkamali ka. Tumingin si Riley sa kanya, halatang umaasang marinig mula kay Maisie na ito ang pagkakamali niya. Walang magawa si Maisie. Ginawa niya iyon dahil sa iyo. Ako, natulala na naman si Riley. Hindi mo ba nakikita? Ipinatong ni Maisie ang kanyang baba sa kanyang palad at nagbigay ng buntis ng ngiti. May bagay si Joe para sa iyo noong tayo ay nasa high school. Natigilan si Riley sa pwesto. Hindi niya masabi kung nagbibiro pa ba si Maisie, at mas nabigla siya sa katotohanan iyon. Nagustuhan siya ni Joe. Pero bakit? Hindi napigilan ni Riley ang pagkayam ng baso sa kanyang kamay, at ibinaba niya ang kanyang tingin. Bakit naman mahuhulog si Joe sa akin? Masaya kaming tatlo habang kami ay nasa high school, at siya at ako ay parang mga dakilang buddy at besties. Bakit siya magkakaroon ng bagay para sa akin? Ang isang bikan ay hindi kumikinang sa sarili nitong base. You're looking at your relationship with him from within, kaya natural lang na hindi mo makita ng malinaw ang lahat. Samandal si Maisie sa upuan. Hindi mo ba alam noon na iba ang ugali ni Joe sa'yo kaysa sa nakuha ko sa kanya? She then added, tutulungan kanyang pumila para sa tanghalian. Ihahanda niya ang gusto mong juice para sa iyo sa oras tuwing pupunta tayo sa kantin. Hindi man lang niya naalala kung ano ang gusto kong inumin, ngunit naaalala niya ang iyo na parang likod ng kanyang mga kamay. Sa tuwing nahaharap ka sa problema at humingi ng tulong sa kanya, hindi ba lagi niyang sinisikap ang lahat para tulungan ka? At kapag nahirapan ka, siya ang umaaliw sa iyo sa tabi mo at nakikinig sa mga problema mo. Not to mention na iba yung tingin niya nung nakatingin siya sa iyo. Kabanata 978. Si Riley ay hindi nakapagbitaw kahit isang salita pagkatapos ng mahabang panahon. Noon pa man ay tinuturing niyang matalik na kaibigan si Joe, kakategorya pa nga niya si Joe bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya dahil naiintindihan siya nito. Gayunpaman, hindi niya alam na naiintindihan siya ni Joe dahil ginawa niya iyon ng buong puso. Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin? Hindi maintindihan ni Riley. Kinuha ni Maisie ang tasa ng tsaa, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa umaalingaw-ngaw na tsaa. Yung nararamdaman niya para sa iyo ay higit pa sa kaibigan pero mas mababa sa magkasintahan. Kapag nalampasan na niya ang linya at sinabi sa iyo kung ano ang gusto niyang sabihin sa iyo sa lahat ng ito, may mga bagay na hindi nababalik sa dati, at maaaring makasira ng pagkakaibigan. Pagkasabi noon, itinaas ni Maisie ang kanyang tingin at sinulyapan si Riley. Sigurado ka bang hindi ka matatakot sa kanya at lalayuan mo siya pagkatapos magtapat sa iyo ng biglaan noon?
Ilang sandali pa ay hindi alam ni Riley ang sasabihin. Kung tutusin, hindi niya naisip ang sagot sa tanong. Ano ang gagawin ko kung nagtapat sa akin si Joe noon? Nilagay ni Maisie ang kamay niya sa likod ng kamay ni Riley. Alam kong palagi mong itinuturing na matalik na kaibigan si Joe, ngunit ano man ang mangyari, kailangan mong lutisin ang bagay na ito sa iyong sarili. Ano? Natigilan si Riley at saka napaawang ang labi. Ngunit paano kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan? Humihingi ako ng paumanhin kay Joe ng personal kung iyon ang kaso. Riley, kung ayaw mo talagang lumampas sa point of no return ng relasyon kay Joe, pumunta ka at sabihin sa kanya ang lahat ng personal. Kung maaari pa kayong maging magkaibigan pagkatapos nito, ibalik mo siya bilang kaibigan na pinakamahalaga sa buhay. Pero kung hindi ka na makamove on bilang magkaibigan pagkatapos nito, maaari mo na lang itong isipin na isang kamalasan. Tumigil sandali si Maisie, dahan-daang tumayo habang ang mga braso ay nakasandal sa desk, at kinuha ang kanyang handbag. Ang ilang mga bagay ay kailangang linawin sa lalong madaling panahon. Nanatiling hindi gumagalaw si Riley sa kanyang upuan pagkaalis ni Maisie. Ibinaba niya ang kanyang tingin, kinagat ang kanyang mga labi, kinuha ang kanyang telepono, at hinanap ang contact number ni Joe mula sa contact list ng kanyang telepono. Tanghali iyon. Nang matapos si Joe sa kanyang huling klase, dumating siya sa lugar kung saan siya hiniling ni Riley na makipagkita sa kanya, na isang parke malapit sa kanilang lumang high school ay bumaba si Joe sa kotse habang hinihintay siya ni Riley sa isang swing, umaugoy pabalik at lumantad ng malumanay. Itinaas niya ang kanyang ulo nang maramdaman niya ang mga yabag na papalapit, at saglit, naramdaman niyang napakapamilyar ngunit kakaiba pa rin. Ngumiti si Joe. Bakit mo naisip ang yayain ako bigla? Joe, narinig ko. Nabalitaan ko na may bagay ka sa akin. Napaiwas ng tingin si Riley, natahimik sandali, at biglang nagtanong sa kanya na may euphemistic na tono, pero we've always been great friends, kaya imposibleng mahulog ka sa akin, di ba? Dapat may hindi pagkakaunawaan, di ba? Sa katunayan, umaasa siyang nagkakamali rin siya, at nais niyang marinig na itanggi niya ang lahat. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, hindi siya direktang sinagot ni Joe bagkus ay umupo siya sa swing sa tabi niya. Gumalaw tuloy ang labi niya. Gusto mo ba ng katotohanan? Tumanggaw siya nang wala sa sarili. Oo, nilingan siya ni Joe at tumugon sa kanagpatuloy habang siya ay naliligaw pa rin sa kanyang pagtataka. Matagal na kitang gusto. Nagpalitan sila ng tingin sa loob ng isang minuto, ngunit nagmamadali siyang umiwas ng tingin at tinitigan ang kanyang mga paa nang walang sinasabi. Humarap si Joe sa kanya. Riley, naisipan kong ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko pagkatapos ng ating graduation, pero wala akong lakas ng loob na gawin iyon noon. Hindi napigilan ni Riley na ikuyom ng mahigpit ang mga kamay at tahimik na nakikinig sa kanya. Alam kong tiyak na matatakot kita kung sakaling magtapat ako sa iyo noon, at tiyak na mawawalan ako ng pagkakataong manatili sa tabi mo bilang isang kaibigan. Kumunat ang noo ni Riley. Ngunit, bakit hindi tayo maaaring bumalik sa pagiging? Hinawakan ni Joe ang likod ng kanyang kamay. Nagulat si Riley, tila natakot sa kanyang mga aksyon, at nakalimutang mag-react sa ilang sandali. Hindi ko kaya, sabi niya habang nakayuko at nakatitig kay Riley. Hindi lang kita kayang tretuhin bilang isang kaibigan, at hindi rin ako pwedeng magpanggap na walang pakialam sa iyo. Nagsisisi ako ngayon. Nagsisisi ako na hindi ko nasabi sa iyo ang nararamdaman ko noon, kahit na ang ibig sabihin ay itakwil mo. Kabanata 999. Binawi ni Riley ang kanyang kamay nang hindi namamalayan. Joe, pero best friend lang ang tingin ko sa'yo. Hindi ko naisip ang tungkol sa... Hinawakan siya ni Joe sa mga balikat, at lalo pang naging hindi pamilyar si Riley sa kanyang pagkilos. Joe, ikaw, Riley, minsan mo nang sinabi na hindi ka magpapakasal kay Luis, at arranged marriage lang iyon. Hinaplos ni Joe ang bahagyang malamig na pisngi nito gamit ang palad nito. Ngunit sa paraan ng pagtrato mo sa kanya noong nasa ospital ka, napagtanto ko na baka mawala ka sa akin sa lalong madaling panahon. Inalis ni Riley ang kamay ni Joe, at bahagyang naging seryoso ang ekspresyon nito. Joe, ikaw ang nagpadala sa akin ng mga larawang iyon, hindi ba? Hindi niya itinanggi, hindi rin niya inamin. Anong gagawin mo kung ako talaga? Nanginginig ang mga balikat ni Riley, at bahagyang gumalaw ang labi niya. Bakit mo gagawin ito? Naniwala ako sa iyo, Joe. Hindi ako naniwala kahit sinabi sa akin ni Z na ikaw iyon, at naisip ko na nagkakamali siya. Hinigpitan ni Joe ang pagkakahawak sa balikat niya at yumuko para mapalapit sa kanya.
Dahil gusto kong iwan mo siya. Bahagyang nanlamig ang katawan ni Riley habang nakatitig sa possessive na tingin ni Joe sa gulat habang hawak nito ang pisngi. Naisip kong ibigay sa iyo ang aking mga pagpapala, ngunit napagtanto ko na hindi ko ito magagawa. Sorry, Riley, patawarin mo ako sa pagiging makasarili ko. Gusto niya itong halikan, ngunit tinulak siya ni Riley palayo. Joe, ngunit hindi ko magagawa iyon. Nagulat si Joe. Gayunpaman, humakbang pa rin siya at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa balikat niya. Na-in-love ka na ba sa kanya? Nagulat si Riley sa tanong nito. Na-in-love na ba ako kay Luis? Iniisip ang iba't ibang mga pagtatalo niya kay Luis noong nakaraan, bagaman lahat sila ay nakakagalit, hindi niya talaga ito kinasusuklaman. Nang medyo natarante na siya, pilit na lamapat ang labi niya sa labi niya, sabay habol ng hininga. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Riley sa gulat, at mas lalo siyang lumaban. Siya ay nagsimulang itulak ng mas malakas, ngunit siya ay lumapit sa kanya kahit na mas mabangis din. Isang matalim na sampal ang tumama sa hangin at tumagos sa langit. May lumabas na marka sa pisngi ni Joe, habang ang mukha ni Riley ay parang namutla habang nanginginig mula ulo hanggang paa. Hindi man lang niya sinulyapan si Joe at tumakbo palayo. Lumingon si Joe. Riley. Hindi siya pinansin ni Riley. Itinaas niya ang kanyang kamay para panasan ang kanyang mga luha, at nagpatuloy sa pagtakbo. Nakaparada ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, kaya lumabas na lang siya ng sidewalk nang hindi napansin ang pulang ilaw. Nagbago ang ekspresyon ni Joe sa isang iglap nang may nakita siya, at sumigaw siya, Riley Hill. Napalingon si Riley, at ang napansin ng kanyang mata ay isang truck na humaharurot patungo sa kanya. Sabay na tumunog ang busina at preno na ikinalulungkot ng buong bahagi ng kalsada. Biglang tinulak si Riley palayo bago niya malaman kung ano ang nangyayari, at agad siyang bumagsak sa lupa. Napilitang huminto ang truck sa gitna ng kalsada, at bumusina ang mga kalapit na sasakyan dahil kailangan nilang bumagal. Tumakbo ang ilang dumadaan at tinanong siya kung ayos lang siya, ngunit nanginginig ang kanyang mga tainga, at hindi niya marinig ang anumang sinasabi nila. Gayunpaman, nang dahan-dahan niyang inikat ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw, si Joe ay natangay na sa ilalim ng truck. Nagulat siya, at unti-unting nanlaki ang kanyang mga pupil habang ang mga butil ng luha ay tumulo sa kanyang mga pisngi. Sa gabi, sa Blue Bay Villa, nanonood si Nolan ng drama kasama si Maisie sa sofa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, at agad na tumigas. Ang ngiti sa kanyang mukha matapos sagutin ang tawag. Napaupo bigla si Maisie, at ibinaba ni Nolan ang remote control. Anong problema? Nagmamadali siyang umakyat. Kailangan kong magpalit at pumunta sa ospital. Pinili ni Nolan na samahan siya sa ospital sa huli. Dumating ang dalawa sa ospital at nakita si Riley na nakaupo sa koridor na may sugat o dalawa. Tila nalilito siya at mukhang naguguluhan. Riley, si Maisie ay tumakbo patungo sa kanya, at sina Luis, Helios, at Barbara ay lumabas sa elevator sa oras na ito. Kabanata 1,000. Nang makitang nanginginig ang katawan ni Riley, dumiretso si Luis papunta sa kanya, lumuhad sa harap niya, at hinawakan ang malamig niyang mga kamay. Anong nangyari? Sabay tingin sa kanya ni Maisie. Napaiyak si Riley. I'm sorry. I'm really sorry. I really didn't mean it. Siya ay nalilito, nakaramdam ng takot at pagkabalisa, at ang lahat ng kanyang emosyon ay umakyat sa itaas sa isang sandali, na naging sanhi ng kanyang pagkawasak. Dinala siya ni Luis sa kanyang mga bisig habang patuloy itong nanginginig, umiiyak, at humihingi ng tawad. May napansin si Maisie nang lumabas ang doktor sa emergency room sa eksaktong sandali at nagtanong, sino sa inyo ang miyembro ng pamilya ni Joe Watson? Tumigil sa pag-iyak si Riley, tinulak si Luis, at nanginginig na tumayo. Ako, kaibigan niya ako. Lumapit sa kanya ang doktor. May kilala ka bang miyembro ng pamilya niya? Hindi makapagsalita si Riley, kaya nilapitan ni Maisie ang doktor at sumagot, I'll contact his family in behalf of the hospital. Pero gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanya. Ang doktor ay tumingin ng time at bumantong hininga. I'm sorry, ginawa namin ang lahat sa abot ng aming kakayahan. Parang kumulog ang mga salitang iyon sa tenga ni na Riley at Maisie. Natigilan si Maisie sa kinauupuan, hindi na makabalik sa kanyang katinoan, habang si Riley ay pasuray-suray na napaatras na parabang ang bawat isang onsa ng enerhiya ay nakuha mula sa kanyang katawan, at ang kanyang paningin ay nagsimulang mahilo. Nang makitang nawalan siya ng malay, agad siyang inalalayan ni Luis. Riley, pagkatapos ay binuhat siya nito at tumakbo patungo sa emergency room.
Walang kamalay-malay sina Helios at Barbara sa nangyari, kaya nakatitig lang sila kay Maisie. Tumayo si Nolan sa likod ni Maisie, pagkatapos ay lumakad at ipinulupot ang mga braso sa balikat nito pagkaraan ng ilang sandali. Hindi siya kumibo at tahimik lang siyang sinamahan. Si Riley ay nagkaroon ng mahabang panaginip, nangangarap ng mga eksena noong siya ay nasa high school. Riley, anong gusto mong kainin ngayon? Riley, hindi mo na naman ginawa ang takdang aralin mo. Kunin mo ang akin, at tandaan mo na huwag kopyahin ang lahat ng salita sa bawat salita. Kung hindi, malalaman ito ng ating guro. Riley, anong movie ang gusto mong panoorin sa weekend? At ano ang gusto mong kainin? Ililibre kita ng merienda. Gusto mo ba ng katotohanan? Matagal na kitang gusto. Nalipat ang eksena sa araw na sila ay nagtapos. Nang naghahanda na sila para sa graduation photo, tinukso ng ilang estudyante na si Riley ay masyadong mabangis, hindi maamo, at hindi na siya makakapag-asawa sa hinaharap. At narinig ni Joe, na nakatayo sa likod ni Riley, ang mga komentong iyon. Papakasalan ko si Riley kung hindi siya makapag-aasawa sa hinaharap. Tumalikod si Riley, tinanggal ang kanyang sombrero, at ibinato sa kanya. Sinasabi mo ba na hindi ako makakapag-asawa sa hinaharap? Nang makitang sinampal si Joe, nagtawanan ang ilang kaklase. Dahan-daang iminulat ni Riley ang kanyang mga mata, at ang lahat ay naging usok at nawala sa harap ng kanyang mga mata sa dulo. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata at binasa ang unan. Tumayo si Luis sa pintuan ngunit hindi pumasok. Lumapit sina Maisie at Nolan nang tatalikod na sana siya at aalis. Paus na tanong ni Maisie, gising na ba siya? Tumango si Luis, tumayo si Maisie sa pintuan, tumingin sa loob, at sinabi kay Luis, alam ko na ang katotohanan ng bagay na ito, at maaaring ito ay makakaapekto sa iyong relasyon, kaya... Alam ko, lumingon si Luis kay Riley. Sasamahan ko siya hanggang malampasan niya ito. Kung hindi sapat ang 1 taon, gawin itong ilang taon pa. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tingin at walang sinabi. 3 araw na ang lumipas pagkatapos ng pangyayaring ito. Si Riley ay nasa parehong estado sa lahat ng mga araw na iyon, hindi siya nagsasalita o kumakain, at ang tanging ginawa niya ay tumitig sa labas ng bintana na tulala.